Ang sarap pala matulog dito sa bagong kwarto ko. Sa sobrang sarap, parang kumain ka rin ng sinigang. Chot! Kagabi ko pa nga pinagmamasdan yung bago kong kwarto. Ibang-iba na kasi yung mga paningin ko ngayon kumpara nung mga nakaraang araw. Habang nagmumuni-muni pala ako dito mga guys. Si mama napakaaga mang utos. Marami nga daw siyang labahin ngayon. Kaya mamaya ko na lang daw ulit pagmasdan yung kwarto kapag natapos na siya. Simula pala nung tinakpan ko yung bintana mga guys, di ko na talaga naririnig yung mga bumibili. Kaya kapag ako yung bantay dito sa tindahan, bahala kayo dyan, manawa kayo kakakatok. Chot! Kapag pala wala akong trabaho sa labas mga guys, dito lang din ako sa tindahan. At etong upuan nga, ito yung lagi kong kasama kapag nagtitinda kami. Kadalasan na din pala mga guys, dito na rin sa tindahan ni mama ako nakakapag-almusal. Pero syempre kapag kumuha ka ng pagkain dito sa tindahan, kailangan mo din talagang humanap ng trabaho. Katulad nga nitong mga mango cubes, may mga stocks pa si mama dito. Kaya kailangan na din malagay sa garapon. Kasi marami na naghanap din ng ganito mga guys. At isa na rin ako doon. Ang sarap din kasi nito. Para ka din kumain ng dried mango. Nahihirapan na ako dito sa paglagay sa garapon. Hindi lang siguro ako naka-video ngayon mga guys. Kakamayin ko na to. Chot! Sa isang malaking plastic nga na to mga guys. Imposibleng bilang din to ni mama. Kaya kumain na muna akong dalawa para hindi masyadong halata. At dahil may sobra pa pala mga guys, inipitan ko na nga muna para hindi sumingay yung sa loob. I-refill ko na nga lang din yung mga garapon kapag naubos na. Habang inaayos ko din pala to mga guys, may nag-aaya sa akin dito na bumili ng lumpiang pre. At dahil busy naman si mama sa paglalaba, kumuha na nga muna ako sa benta niya. Chot! Ang tagal ko na din kasi naghahanap ng lumpiang pre. Buti na nga lang din talaga pinatinda ko ni mama dito. Dito pala sa harapan ng tindahan namin, marami naglalako na mga kung ano-anong pagkain. Kaya minsan kapag nagugustuhan ko yung mga tinda ng mga dumadaan, kaya ako nagdadalawang isip na bilhin. Kaya dito sa tindahan mga guys, lagi na rin talaga ako nagmumukbang. Kaya minsan din ako pinapatinda ni mama dito. May kumakatok nga dito sa pintuan, kaya binuksan ko na din. At grabe mga guys, andito na pala yung kaibigan kong galing New York. At sabi ko nga sa kanya, "Oh, why are you here?" O di nyo kaya yon, English yon. Chot! Grabe mga guys, mukhang manonosebleed yata tayo ngayong araw. Yung nakapula pala mga guys, college friend ko siya. At yung nakablo yung galing sa New York. Pinakita ko na nga din pala yung listahan dito, kasi sabi ko sa kanya, ang dami niya ng utang sa akin. Pinuntahan pala nila ako ngayon sa tindahan kasi gusto daw nila magpalaro sa mga bata. At tinatanong nila ako kung anong magandang laro. Sabi ko naman sa kanila, di na masyadong uso yung mga dating laro. At ngayon nga marami nang nauusong laruin. Kaya habang nililista nila yung mga gusto nilang gawin mga guys, kumuha na akong juice dito na pwedeng ipamerienda sa kanila. Sa mga oras nga na yan mga guys, gusto ko sanang itanong sa kaibigan ko kung meron silang gantong klaseng inumin sa New York. Nga lang talaga, hindi ko alam kung paano sasabihin sa English. Kaya shut up na lang si Chowot. Pero sabi ko naman sa kanila mga guys, etong juice nga na to, meron siyang vitamin A, B, C, D, E, F, G hanggang mapunta ng Z. Tawang-tawa nga siya sa joke ko mga guys. Di ko alam kung naiintindihan niya yung English ko. Pagkatapos nga na yun makapag-usap mga guys, nakapag-desisyon na din muna ako na isasara ko muna tong tindahan. Bahala na din siguro si mama mamaya kapag uwi ko, palayasin na niya ako. Mabilis lang din naman yung pupuntahan namin. Mamimili lang din kami ng mga gamit na pwedeng ipalaro. Kaya sigurado din ako na pagbalik ko, di pa tapos maglabas si mama. Kaya sakto lang din talaga yung dating ko mamaya mga guys. Di ko alam kung matatawag ba akong pasaway na anak nito. Kasi pinagtitinda ng tindahan. Naglakwat siya si Chowot. Nakakatawa pala yung may kasama kang English speaking. Kasi habang naglalakad kami dito, pa English kami. Yung mga hahanapin pala namin ngayon mga guys, yung bang mga fake na ahas, at saka yung mga pwedeng isama sa palaro. At fast forward na pala mga guys, nakauwi na din pala kami ng bahay. Naisipan pala namin ipapalaro ngayon mga guys. Eto nga yung sa loob ng karton. Nagbutas lang pala kami ng 20 bilog. At dito nga sa isang bilog, meron nakalagay na isang baso. At kada butas nga na nakalagay sa baso, meron din kaming ilalagay na premyo. Kumbaga sa mga maglalaro dito, pipili na lang din sila ng kapalaran nila. Yung mga ilalagay pala namin dito sa loob ng baso, eto yung binili namin kanina, yung mga peking ahas. At saka syempre meron cash. Ito talaga yung mga pinakahihintay nila. Meron ding ice cream, chocolate, hotdog. Basta marami silang pagpipilian dito mga guys. Maswertihan na lang din talaga kung ano mapipili nila. Dahil na naglagay din kami ng 500 pesos dito. Kaya swerte talaga yung makakabunot dun. Pero syempre mga guys, tinakpan namin to ng Manila paper para hindi rin talaga nila makita yung nasa loob. Saglit lang din kasi talagang pumili kung pag walang takip. Supportahan din pala natin si Marvin mga guys, kasi nagpa-vlog na din siya. At ilalagay ko na lang siya sa comment section. Ready na kayo mga bata dito mga guys. Parang kanina pa yata sila nakahanda. Unang pipili nga mga guys si Janjan. Meron pa nga siyang nalalaman na pa-pray. At yung pag-pray nga niya mga guys, umepekto kasi siya yung nakakuha ng 500 pesos. Nagtatalon nga siya sa tuwa mga guys. Kaso nga lang may condition siya bago makuha yung 500. At yung nakasulat nga sa papel, kailangan niya munang ikis yung sa likod niya bago niya maklaim yung 500.
Kung siguro ako yung bata dyan mga guys, kung nabunot ko siguro tong 500, mangangalgal din ako. Chot! Kahit nabunot na din pala yung 500, marami pa din naman yung nakakuha ng cash. May mga swerte ngayong araw, pero meron ding minalas. Katulad nga nito, may mga nakakuha ng harina, hotdog, ahas. Basta marami pa sila nakuha dito mga guys. Sabi ko nga sa kanila, gawin na lang sila sa susunod na laro. Basta ayun lang. Bye-bye!